Itong pamilya Aquino, may reaksyon na sa naging pahayag nga ni Vice President Sara Duterte na makabatulad si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nangyari kay Senator Ninoy Aquino. Alam natin ang buong detalye, may balita si Bombo Kelly Cordero. Agad na naglabas ng pahayag ang pamilya Aquino sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na posibleng matulad ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte kay Benigno Ninoy Aquino Jr. Batay sa isang online page ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, nakasaad dito na kung pag-aaralan ng kasaysayan, makikitang ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang iniulat na sa isang meet and greet ni Vice President Sara Duterte sa mga overseas Filipino workers sa Netherlands, nabanggit nito ang napag-usapan nila ng kanyang ama. Ayon kay VP Sara, paulit-ulit na sinasabi ng dating Pangulo na gusto na nitong makauwi bago ang May 2025 national and local elections dahil plano pa nitong maging mayor ng Davao. Pero sinabi niya sa dating Pangulo na ang kagustuhan niyang umuwi ng bansa ay ang magiging katapusan ng buhay niya dahil posible siyang matulad kay Ninoy Aquino Jr. Tugon naman ni former President Duterte, handa siyang matulad kay Ninoy Aquino basta't may uwi lang siya sa Pilipinas. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kung matatandaan, si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay namatay noong August 21, 1983 matapos siyang barilin sa tarmac ng Manila International Airport na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Multiple gunshot wounds ang ikinamatay ni Ninoy matapos siyang tamaan ng balas sa ulo. Nangyari naman ito sa ilalim ng diktadorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang pagkamatay din ni Ninoy ang naging mitsa ng mas matinding protesta laban sa rehimeng Marcos na sa kalaunan ay humantong sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!